Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila sa wakas, eto nga ang pinakahihintay ng maraming netizen ang maitaas muli ang dangal ni General Bantag. Dito nga natin makikita mga kaibigan na matataas na opisyales mga kongrehista na. Lalong-lalo na si Congressman Abante ay talagang tinataas na itong si DG Bantag ang kanyang dangal. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila napahiya na naman itong si Remulla at si Katapang na ito dahil nga di umano sa pagtaas nila at pagkakampina na lang lahat kay DG Bantag. Tila namulat ang mata ng marami nang mapatunayan ang mga kababalaghan na nangyayari sa loob mismo ng Bucor Bilibid at mga ebidensya na pinataw nga kay DG Bantag na binasura mismo ng Korte Suprema. Dito natin makikita mga kaibigan na na-frame up lang talaga itong si DG Bantag at talagang ginawan lang ng kwenta upang maalis sa Bucor Bilibid. Kaya naman ngayon ay tila nagsisisi ang marami dahil natanggal si DG Bantag sa Bucor Bilibid at nagbalik na naman ang mga kubol at mga pulburon doon. Ngayon nga ay talagang gusto na nilang masibak itong si Katapang na ito at ipapalit si DG Bantag or si PNP or General Ilyazar. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na magtatagal ang mga kabulukan ng mga ito, pati ang mga kanilang mga protektor ay mahuhuli na rin at mapaparusahan. Kaya naman ang investigasyon ay patuloy pa rin kay Remulla at Katapang. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Good news po ito sa lahat na Bantag team supporters worldwide. 2 days ago, nagkaroon ng budget hearing. Department of Justice budget, present, nandun ang mga kongresista. Nako, ito ang isang matinong kongresista, si Congressman Abante. Itinaas niya ang puri, ang dangal, ang karangalan ng ating DG Bantag. Ulitin ko, isang matinong Congressman of Manila, isang bishop ng Evangelical Christians, isa sa mga hinahangaan kong mambabatas. Talagang may dedikasyon, may puso, may malasakit. Tinas niya ang dangal, ang pangalan. In a way, nilinis niya ang pangalan ni DG Bantag. And on the other hand, si General Katapang at saka si Angie Bautista, wala na, bagsak na. Okay, so, ganito. Yung mga previous hearings ng lower house tungkol sa mga kapalpakan sa Bucor, galit na galit itong si Congressman Abante kay Angie Bautista. Sabi niya, I call for the resignation of this Angie Bautista. By the way, may bagong pangalan na si Angie Bautista according to Congressman Abante. Dragon Lady. Ano ba ang symbolism ng dragon? Matakaw, nakakatakot. Yeah. Tinawag niyang Dragon Lady. So, I call for the resignation of Angie Bautista. Grabe, galit na galit. Kasi yung hindi mo naman kailangan yung grabe ng korupsyon sa Bucor. At ang lumalabas, itong si Angie Bautista ang leg horse, leg work. Siya ang alalay ng kanyang boss. So I call for the resignation. Then later on, ganun din ang sabi niya kay General Katapang, are you willing to resign?
Kasi may nakita, yung nakita natin na nangyayari sa Bucor, kitang-kita nitong congressman. So, itong si Congressman Abante, siya yung nagpupursige na mag-resign. Itong si Bautista, including Katapang. Okay, so, nung budget hearing na, nung panahon na ni Congressman Abante yung kanyang 5 minutes time na magtanong, direktamente, tinanong niya kay General Katapang, ano, yung Dragon Lady, has she resigned? Umalis na ba siya sa Bucor? Talagang pinalo up ni Congressman Abante. Nag-resign na ba? Ang sagot ni General Katapang, yes, Your Honor, she has filed her irrevocable resignation. So, in writing. Irrevocable daw. I don't know kung paano isinulat yung irrevocable. So, hindi pa rin na kontento itong si Congressman Abante. Are you sure na hindi na siya makakabalik? Baka babalik na naman kasi alam niyo naman ang kwento niya, no? Pinaalis na siya noon ni DJ Bantag, pinabalik ni Katapang. Kaya, are you sure na hindi na siya babalik? Yes, Your Honor, hindi na ba? Okay. Dito na ako, bakit sinasabi ko na nalinis na ang pangalan ng ating DJ Bantag? Bakit sinasabi ko na itaas ang dangal, ang puri? Kasi lumalabas, tama yung ginawa ni DJ Bantag na sinibak niya, inalis niya sa pwesto si Angie Bautista dahil may nakita niyang kalukuhan itong si Angie Bautista. Lumalabas na ayaw ni DJ Bantag ng kalukuhan. Ayaw niya ng negosyo o pangwarta sa loob ng Bucor. Kaya tinanggal niya. Kasi ang gawain talaga ni Bautista is yun, kumita ng ganito. Sabi nga ni Congressman Acop, yung na-discovery ni Congressman Acop sa pagtatanong niya, ang dami palang utang nitong si Angie Bautista. So, tama si DJ Bantag na inalis niya. So, ngayon, exonerated ang ating DJ Bantag. Kasi, mismong kung congressman na ang nagpa-follow up na dapat hindi na yan makabalik si Bautista. O sana nga, hindi na makabalik. Baka mamaya, after few months, pag naglaylo ng issue sa corruption sa Bucor, nandun na naman siya. So ako, tuwang-tuwa ko, although hindi naman direct na pinuri ni Congressman Abante si DJ Bantag, kailang analysis ko, exonerated ang ating DJ Bantag. Tama yung ginawa niya. At sino ang mali? Maling-mali si General Katapang. Pinaalis, pinabalik. Tapos, hindi lang basta-basta pinabalik. Binigyan pa siya ng grabing pwesto. Deputy Director General for Operations sa Bucor. Yun ang ibinigay ni Katapang kay Bautista. Ang original niyang appointment, Head Executive Assistant. Pinalang sana yun. Kailang, yung ilagay pa niya na Deputy Director General for Operations, what does that mean? Ang pinaka saligando, ang tawag doon, pinaka maasahan ni General Katapang sa pamamalakad ng Bucor ay si Angie Bautista. Kasi operations. Sa amin, sa military, may different fields of specialization kami. Administration, intelligence, operations, logistics, civil military operations, signal, mga ganon. Ang pinakamatindi na staff o field of special operations kasi
nandun yung buhay, nandun yung sentro ng buong AFP operations. Kaya itong paglagay ni General Katapang kay Angie Bautista as Deputy Director General for Operations is speak of their character. So anong karakter? Anong nakita natin kay Angie Bautista? Grabe. Garapal. Galit nga si, di ba? Galit si Congressman Akop. I-cite for contempt kita iha yung ganyang akto. Mayabang eh. Sino pa? Si Congressman Fernandez, Congressman Abante, ganun din. Napansin nila yung astig, yabang ni Bautista na ano. Kaya maraming galit dyan kay Bautista. Yung ganong karakter, pag-uugali ng isang tao, tapos yun ang inaasahan, yun ang right hand ni General Katapang, anong masasabi niyo yan? So, mabuti na lang at mayroong isang kataruha. Let's imagine, walang nangyaring kataruha. Ano ngayon sa loob ng Bucor? Tuloy ang ligaya. Baka hanggang 2028 na yan. Nako, wala na. Laganap na ang kasamaan sa ating happy na ang mga drug lords, kaliwat kanan yan, kung hindi na booking. Kaya, sinasabi ko, Angel de la Guardia ni DG Bantag itong si Kataroa, blessing in disguise, na nagkaroon ng pagtakas, later on pag-aresto at nabuking sila. Ito pa ang babantayan natin, yung secret meeting ni Senator Tolentino at Senator Padilla with itong PDL Katarangan na katakas. Kasi may duda sila na parang may sindikato, parang pinatakas for a special mission. So ano yung special mission na yun? Hindi pa natin malaman. Hihintayin na lang natin ang next na kabanata sa Senate hearing. So, mabuhay ang ating DG Bantag. Matago-tago ka, DG Bantag. This is applicable if I live in the Philippines. But hindi na po ako nakatira sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, dapat kung mayroon akong ginawang krimen nung panahon nang ako ay umattend ng campaign, di ba? Yung meeting de avance ni Kuting, at nag-umattend ako ng kanyang inaugural, kung lahat yung pinagtatanggalan ko sila ng hasang at naglirik ang kanilang mga mata. Doon, pwede ko. Tapos pwede kong sagutin kung nasa Pilipinas ako palangga. But mga kababayan, I was never given the opportunity to be heard by this Malacanang Ahas Department, Malacanang Ahas o Sindikato Court. Di ba? Sila ay mga sindikato. Kasi hindi ako binigyan ng tsansa if, kung dyan ako sa Pilipinas sa katera, hindi ako nila parang, kumbaga, hindi ka parang, tatamaan lang ka namin ng kaso kahit dito magbayad kami, mag-grant kami. So, malinaw na si Tuning at si Lisa ay masarap pagbuhulin. Dahil sila magkastrugtong ang kanilang bituka sa pagdaganso sa Pilipinas. Alam ba ni Kuting to? Alam ni Kuting yan. So, dapat silang tanggalan dyan ng kanilang power dahil inaabuso nila. Ito ay malinaw, mga kababayan, na panghaharas. Not only kay Maharlika, but sa inyong nasa Pilipinas. Liliwanagin ko. The moment na umapak ang pako sa airport, ngayon, let's say, bukas uwi ako dyan, hindi lang po ganitong, kasi alin na what, sige, granting mga kababayan, na ito ay harapin ko, harapin ko tong case na ito kunyari, dahil kunyari, totoong may probable cause kunyari lang. 10,000 pesos bail. Okay lang ang pwede ko para maharap ko sila at mabalikan ko si Tuning dahil naggumawa siya ng kwento na ako ay nakatira dyan. So actually may gustong sumagot ng bail ko. 10,000 si Nancy Trinidad. Nag-message sa akin pala. Sabi niya, nakakatawa. Sabi niya, ako na bahala sa bail mo. Sabi ko, tago mo pera mo. Okay? Ako bahala sa mga to. Alright? So ngayon,
kung gusto mo nyo ako, Lisa, i-discredit, ikaw, Taning, di ba? Dapat totoo naman ang kwento nyo. Pero never kayo magkakaroon ng totoong kwento kasi in the first place, sinungaling kayo. Doon pa lang sa paggagawa nyo ng peking address, malinaw pa sa sikat ng araw na mambubudol kayo. Talagang mga walang hiya kayo. Mangingitil pa ng buhay. Diba? Kaya nyo mangitil ng buhay. Sabi ko nga, bomba itatanim nyo ng bonggang-bongga. Hindi lang para i-declare nyo na si Maharlika ay kapareho ni Teves. Katulad ng ginawa nyo kay Congressman Teves. Pattern yan palangga. Bantag is one na pattern. Teves, Jason sa Kazuo Okada. Billionaire na yan. Minagshot nila. You know what I mean? Okay, wag na tayong lumayo. Ito po ay patunay na gustong takutin ikaw, kayo po na nanonood sa akin para hindi na po kayo mag-comment at hindi na kayo maging critical sa gobyernong ito kasi pwedeng gumamit si Liza Ahas ng mga tao katulad nito Ning to harass you, to frighten you. Kahit hindi alam nito Ning ang address nyo, ay magaling, gagawa tayo ng kwento, address natin sa ganito, ganyan, or magre-rent tayo kasi ayon po sa ating nakalap na mga impormasyon, yung sistema pala dyan sa Pilipinas, sa mga palangga. Ito, may tinanong tayo. Okay? Ang sabi, ang sistema nga ay talagang, ito sabi niya, ma'am, meron po akong kakilala. Okay. Ito sabi dito, ma'am, take note, sabi na ginagawa ng abogado na maglagay ng address ng ibang tao just to comply sa due process. Pero ang totoo po, merong hindi naman talaga nakatira doon ang inaakusahan. Sabi niya, meron na akong kakilala na nag-rent ng bahay. Tapos ipinangalan niya sa inakusahan yung nirenta niyang bahay para doon ipadala ang complaint. Sabi talaga po ganyan ang kalakaran na bulok sa sistema sa Pilipinas. Harassment ang tawag dyan. See? So now you learned. Sabi ni Solid Maharlika, yay, sikat na sikat si Maharlika. Thank you sa peke na warrant. But exactly, now you talk about me. Now I will talk about Lisa na siya ang behind ng lahat ng ito. So ngayon mga palangga, kung ito ay tinatakot, not only ako, kundi kayo, kasama dito mga palangga, itong paglagay ng peking address, mga kababayan, malinaw talaga na ito ay paglabag sa aking basic constitutional right if I'm there in the Philippines. But sorry na lang sila, nandito ako sa Amerika, kaya sila gigil na gigil at gusto nila akong kagatin. Gusto akong kagatin ni Lisa Smugs, mga palangga. Dahil nga, nalalaman ninyo ang katotohanan. By the way, kasascan ko lang, yung tungkol sa pag-take over ni Kuting at ni Sandro sa Partido Federal ng Pilipinas. I'll talk about that later. Nakita niyo? Dahil totoo lahat ang sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Di ba? I told you na pamumunuan ni Sandro Marcos ang Partido Federal ng Pilipinas at pinagliligwak yung mga dati doon, but not in this vlog. Tuloy natin itong ating kaso ni Maharlika. Kaso ni Tuning at ni Lisa, dapat kayo ay inaaresto. At dapat kayo ay nagbabayad sa taong bahay, ay taong bahay. Magbayad kayo sa taong bayan. Dahil sabi ko nga, malinaw po na nilabag nila. Diba? Nagkaroon sila ng violation. They violated my constitutional rights. If I live there in the Philippines, it just so happened, I'm here in Jamaica. That's why gigil na gigil ang buwaka ng inang Liza na kumakamkam sa halos sangay ng gobyerno. Si Lisa ang lahat ng promotor ng utak kung bakit nagkakaganyan ang Pilipinas dahil lahat kinakamkam niya. Lahat may komisyon, lahat may porsyento. Hayop ka, Liza. Magbabayad ka sa taong bayan. Ngayon, mga palangga, sabi ko kanina, doon ng inauguration, kung pinagtatanggalan ko sila lahat ng hasang, ay doon pwede talaga ako makasuhan at pwede nila ako i-extradite. Kaya nga palangga, sabi ko, yung pagdadadakdak ko dito sa social media, napikon to mga ginayupak na to, kasi nga totoo. Totoo po ang ating pinagsasabi dito. So ngayon, gigil na gigil, Maharlika, kunin natin, aristoin natin, i-mugshot natin. Yun ang gusto nila. Kaya nga, Tuning, nasaan yung video
na sinasabi mong allegedly na ako ay mayroong libelous statement. Which part? Baka nasa gitna ako ng Pacific Ocean yan, nagpa-party. So akala mo, lulukuhin mo ang mga kasekta mo na mga, I have a lot of friends na Iglesia ni Cristo there and here, even relatives. Okay? So, sa lahat ng mga Iglesia ni Cristo na nakaririnig po sa akin, mga miyembro, ang inyong miyembro na si Antoneta Berna ay isang madilim, isang kadiliman, isang sinungaling, isang kasabwat at kalaban ng bayan, kalaban ng mamamayan sa pag-imbento, sa pagtanim ng peking address na si Maharlika ay nakatira sa number 9, Sixto. Oh, by the way, yung mga taga Sixto dyan, nakikita nyo ba ako dyan? Bumibili ba ako dun sa tindahan? Nadyan ba ang address ko? My God, sabi ni Rodrigo Cabat, yes, gumagawa sila ng batas na fake information now, katunying cafe. Kaya i-boycott nyo, sabi na, i-boycott nyo ang lahat ng negosyong kasinungalingan ni Tuning dahil ito ay galing din sa payola. Ang kanyang mga negosyo ay galing din sa kanyang pagiging bayaran ng mainstream media. Ayan, idagdag mo yan sa kaso ko. Di ba? Idagdag mo ulit, tapos ipalagay mo ulit sa number 9, 62 Street. Gusto mo, number 10, 62. Lahat yan, pagmamayari ko na yan. Di ba? Pagmamayari ko na yung Pasig na yan. O, gumawa ka. O, sino ngayon nagmukhang bobo sa atin? Sino ngayon madidiscredit? Si Maharlika na nakatira sa Amerika? O si Tuning na nagdidila ng kipay ni Lisa para magkapera? Di ba? O, yan ang yan ang parusa sa iyo, Tuning. Kaya isinusuka ka ng kapwang mga reporters mo. Kahit dyan sa ABS-CBN, yung mga kasamahan mo dyan, isinusuka ka. Sixto at taga rito po ako, ma'am. Talaga? Batang Pasig. O palang hanapin mo nga doon si Maharlika, kamo may nakatira o baka si Tuning. Check natin ang CCTV. Baka pumunta si Tuning doon, nagde-disguise, nagrenta siya sa number 962. You know what I mean? So, this is how evil Liza and Tuning can be, mga palangga. Kaya nilang gumawa ng mga peking address para iharas kayo. Di ba? Ay, nako, sinumpaang kasinungalingan. Asan yung sinumpaang kasinungalingan, Tuning? Ibigay mo sa akin. You know what? Alam ni Liza ang address ko. Nung kami ay BFF pa, best fake friend, alam ni Liza ang pati credit card ko, alam niya. Di ba? Oh, alam ni Liza ba? Dahil, you know, nung ako ay, sobrang super fake friend pa kami, yung itinerary ko, alam ni Liza. So definitely, alam niya yung personal info ko. Kasi, akala ko tao siya. Yung pala, demonyo. Yung mga itinerary ko, credit card information sa aking pagbabayad ng aking airfare, alam ni Liza, Tuning, magtanong ka. Alam ni Liza address ko. Bakit ka napunta kay 62? Di ba? Nakakaloka. Di ba? Pati credit card info ko, you know? Alam ni Liza, pina-investiga pa nga niya kay Taning yan eh. Mga kasinungalingan nila eh. Nagbayad pa nga yan si Taning, di ba? Yan, magkakasabot yung mga ginayupak na yan. Bibingo din lahat yan. Bingo ka da. Bingo ka doon, sabi ni Glenn. Bibingo lahat sila, mga palangga. Di ba? Ngayon, sabi ko nga, so far, doon sa nag-aalala sa akin, hindi po ako naharas. I'm still enjoying my life here in the States, darling. Alright? So, I'm still enjoying there so far. Wala naman ang nag-aano sa atin, nagkakaroon ng harassment. Pero sabi ko nga palangga, itong ginagawa ngayon ay malinaw. Hindi ito not to frighten me and to harass me. Sa lahat, message ito. Message sa ating mga kababayan na kapag kayo ay, di ba napansin niyo si Tuning, may nagsend sa akin ng clip dati, na kapag nag-comment, sasabihin niya, oh, gusto mo isama kita sa kaso. Di ba, gumaganon siya sa mga comment, oh, gusto mo dagdag ka, isama kita sa kaso. May nagtanong yata na about kay Maharlika, tapos siya, isama kita sa kaso. Ganito, sa pamunuan, ulit-ulitin ko, Iglesia ni Cristo, dapat nyo nang ilubog sa kumunoy si Tuning dahil gumawa ng kwento, niloko niya ang Pampanga Regional Trial Court. Panawagan din sa Pampanga Regional Trial Court kung totoo man, granting kasi hindi ko nga natanggap kung totoo itong arrest na ito at mga sabpi na ito dahil wala naman natanggap ako, di ba?
sa RTC ng Pampanga at sa lahat ng kote, well, what can you expect? Hawak na ni Liza yan. Nababayaran. Pero to be fair, sa Pampanga Trial Court, kung meron man, so niloko po ang inyong korte ni Toning Taberna. Sinuplayan kayo ng maling address. Sinuplayan kayo ng affidavit ng kasinungalingan. Kasinungalingang salaysay. Right. Daming nabudol, sabi ni Nelia Regis. Alex Bank, DG. Yeah. Talagang malinaw dahil gigil na gigil at galit na galit si Liza sa akin at si Tuning. Ito muna, bigyan mo natin ng regalo ang ating mga palangga. Mga palangga ko, ikaw ay nasa Amerika, Canada, Europe, and parts of UK. You download now the Sendwave app. Don't forget to use the Maharlika code kasi you'll get $10 free credit and you'll get a chance to win airfare ticket to wherever for 20 lucky winners. Ayan, balikan natin si Tuning. People's power na madam, sabi ni Rodel Vlog. Darating din yan mga palangga. Falsification of documents, sabi ni Narciso Poral. Buti walang stalker dyan palangga, sabi ni Liz. Pag may stalker palangga, kakasuhan natin ng harassment. Madam, kaya speak up day na. Kaya nga, darating din ang speak up day. Sabi ni Gerald Calzado, madam, sabihin mo ang judge. Judge, hindi ko palangga, wala nga nakarating sa akin. Paano ko masasabi? Sabi ni Solid Maharlika na si Kiko Machenga di nag-prosper kasi kaso niya sa DOJ. Ha. Ang kay Kiko naman, ayun, medyo matalino yon kasi alam niyang walang jurisdiction. Alam ni Kiko Pangilinan na ako ay nakatira sa Amerika. Alright? Kaya ang kinomplain ni Kiko noon para tanggalin ang channel ko. Yun ang ginawa niya. Pero alam niya na walang jurisdiction ang Pilipinas sa akin kasi nasa Amerika ako. Yun yung kay Kiko. Mas matalino siya ng konti dito kay Lisa Smugs at kay Tuning. Si Lisa Smugs at si Tuning ay magtandem sa panggigipit at sa mga kasinungalingan. Sabi ni Rolida Arcia, nag-worry. But thank you palangga. Don't worry. Mananaig ang katotohanan. Ngayon, alam nyo na. At saka in the first place, sabi ko nga, ang libel case, ang cyber libel in the Philippines, applicable only to the Filipino people who resides in the Philippines. Hindi na ako nakatira dyan palangga eh. Nakita nyo naman, di ba? Hindi naman ako nakatira sa Pasig. So, malinaw na harassment talaga ito, not only sa akin, kundi sa inyo. Okay? Kagagaling ko lang sa Pilipinas palangga sa bakasyon ko. Minsan akong namalengke, nagulat ako sa mahal ng mga babilihin. Nakakaawa lalo ang mga mahirap nating kababayan. May mga tao ako nakausap, nagsisi sila. Sabi ni ako to. Thank you palangga. May copy po si Bagong Lipunan, napanood ko sa kanya kagabi. Sabi ni Mendoza, yeah, may nasinad nga sa akin ni Bagong Lipunan, but that's not hard copy. The subpoena and the warrant of arrest dapat ma-receive ng nasasakdal. Diba? Nang nirereklamo. Wala nga ako na-receive. Ako yung nirereklamo. Bakit ang subpoena napunta kung kani-kanino? Dapat sa akin, ako yung nirereklamo, di ba? Bakit kung kani-kanino napunta? Bakit si Tuning may copy daw siya, sabi? Bakit siya may kopya? Bakit sa kanya napunta ang warrant of arrest? Hindi naman siya nga-arrestuin. Bakit napunta sa kanyang subpoena? Siya na ang nagreklamo, nagsinumpang salaysay. Siya pa rin ang makakatanggap ng subpoena at ng warrant of arrest. So open your mind. Falsification of photo, sabi ni Butod Repair, sabi ni Oldarico Serrato. Ayan, pagtatapyas ni Butod. Diba? Good job, madam. Tinatakot lang, sabi. Nga, pangaharas nga sa inyo yan. Laura Ibora. May mga napanood ako na member, sabi ni Maverick Benzon. May napanood ako ng mga member ni Brother Eli. Brother Eli, nawala na. Ano napanood mo? Ba't ang bilis? So, hindi ko na makita palang yung comment na wala. Okay? Matatapos din ang pamamahala ni Bongbong dahil magkakasakit din po siya sa well, yeah. We'll see about that palangga kung ano ang parusa ng tadhana sa kanila. Wala daw page 2 at page 2 nasa lotbang name ng judge, sabi ni Nonet Bacolod. Definitely mga palangga, kung yan ay talagang bakit wala sa media? Anyway, pinamimedya nila ako. Kasi alam ni Liza at ni Tuning
Well mga kaibigan, dito nga natin makikita ang katapangan nga ni Madam Maharlika para ipaglaban ang kanyang sarili kay Taning at kay Liza Smugs. Dito natin mapapatunayan na talagang gawa-gawa na lang nila ang mga ebidensya na pinapataw dito. Dito natin makikita na talagang kayang baliktarin nga ng administrasyon ang ngayon ang mga masasama sa mabuti at yung mabuti ay mapapasama. Kaya naman patuloy ang pakikipagdigmaan ni Maharlika sa mga pulpolitiko na ito at ibinubunyag ang mga nangyayari talaga sa loob mismo ng Malacanang. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.